Yes, magandang gabi sa ating lahat. Ang pag-usapan natin ngayon yung series of bagyo, series of calamity na nangyayari sa ating bansa. At yung mga baha na kung saan ay marami ng lugar na binaha. Yung parte sa Aray at Pampanga, sa parte ng Bulacan, ay talagang kanyan, noong pa man yan bahain. Pero parang ngayon, parang mas malala ngayon ang baha. Bakit kaya? Hindi natin malaman kung ano ang solusyon dyan. Matagal ng problema. Pero ang sabi ng iba, mas lalong lumalala. Actually, totoong talagang lalala yan kasi nga yung sinasabi natin na climate change, pagbabago ng panahon. Oy, Jana Flores, good evening, Sir Mitran. Kagabi ba yun? Hindi ako bumati kasi para to be fair do sa mga trolls. Okay. Sa panahon ngayon na kailangan natin ng pagkakaisa, magtulungan tayo. Ano ba solusyon? Pero ang solusyon pa rin, hindi pa rin natin maiwasan na bumati ko sa gobyerno. Because ang gobyerno naman kasi ang inaasahan natin sa mga ganitong baha. Kaya lang, pag nakikita ko si Pangulong Marcos na umiikot at nagsasalita, para bang mas maganda siguro hindi na lang umiikot si Pangulong Marcos kasi hindi ko masabi kung nakokornehan ako, napaplastikan ako o totoo ba talaga sinasabi niya? Mayroon ba siyang alam sa sinasabi niya? Yung bang hindi na kasi kapanipaniwala pag nagsalita si Pangulong Marcos. Tapos may makita ka dyan na sana mag 20 years na maging Pangulo si Pangulong Marcos para gumanda ang buhay ng Pilipino. Hindi ko maintindihan kung saan nagmumula yung mga salita na yun. But anyway, paniniwala nila yun, politika nga. Pero sabi ko nga ngayon, hindi natin usapin ang politika ngayon, usapin ang pagkakaisa na ano ba talaga ang solusyon natin dito sa mga baha. Ang dami na perwisyo talaga. Mga bahay, pinasok ng tubig. Nung nakarang taon, parang manageable pa eh. Pero ngayong taon na 2026, parang hindi ko nakikita na, parang hindi na manageable. Ano ba yan? Gaba ba yan? O parusa sa ating Pilipino? O sabi nga nila, kayo mga nasa Luzon dyan eh. Makasalanan kasi kayo dyan, kaya kayo ganun. Hindi ko maintindihan mga kaibigan. Pero sana ang panawagan ko pagkakaisa. Sa panahon ngayon, yung hindi, siyempre dapat mag-combine yung DPWH at saka MMDA. So si General Torre, although buisit ako dyan, pero kailangan rin natin na tulungan ang ating bansa kasi bansa natin ang naapektuhan eh. Bansa natin ang pinag-uusapan kasi dito. Kaya tigil muna ang politika, tigil muna yung mga bangayan. Yung mga vloggers natin, instead ang vloggers natin, nakapokus tayo paano matulungan ng gobyerno na batikusin, punain, pumilo sila. Ewan ko ba, yung mga vloggers natin, both parties, politikang inatupag nila. Hindi ko alam. Kaya nga ako, nakakasawa na rin, bumati ko sa gobyerno. Kasi wala rin nangyayari. Konsensyahan na lang. Kahit anong sinasabi natin sa gobyerno, wala. But anyway, may mga mob kami, ang United People's Initiative, na manawagan kami sa taong bayan at sa mga namumuno sa ating gobyerno na mag-uusap tayo ng pagkakaisa at pag-usapan ang security matters ng ating bansa, Pilipinas. Mayroon din ako nababasa na sinasabi nila na
Sabi nga ni Secretary Gibo na mag-resign na yung pro-China. Mayroon pa mayroon pa kasi mensahe ang ating Secretary National Defense na sinasabi niya mag-resign na yung pro-China. Sino ba yung pro-China? Mayroon bang kakampi ang China sa atin sa Pilipino? Ewan ko, hindi ko maintindihan eh. Kami nga ako nga yung Filipino Guerrilla Forces ko, hinanda yan. Hinanda yan sa kung sakaling papasukin ng China ang Pilipinas. Nakahanda ang FGF, ang Filipino Guerrilla Forces. Naka-standby lang yan sila. Ano? Naka-standby lang ang Filipino Guerrilla Forces. Once inactivate natin yan, simultaneous yan, kikilos yan. Kahit iilan yung nawala, okay lang yan. Pero pagdating ng gera, Pilipino pa rin yan, magkakaisa pa rin tayo. Bakit ginawa natin ang Filipino Guerrilla Force nga pala? Dahil hindi kakayanin ng armed forces na depensahan ang ating bayan. Iilan lang sila, wala pa silang 500 500, wala pa sila. Kung idagdag natin ang reserve, siguro mayroong 1 million. But do sa 1 million na yun, hindi natin sigurado kung talagang magbubuluntaryo yun. Pero itong ginagawa natin na Filipino Guerrilla Forces or FGF, mapipilitan sila magdepensa. Bakit? Papayag ba sila na lusobin ang kanilang barangay na hindi man lang sila lumaban sa mga inchik? Ang tanong, kaya ba natin? Kaya natin. Ito na lang take note ninyo mga kababayan. Ito ay take note nyo. Yung NPA, tandaan nyo i-take note nyo, itaning nyo sa isip. Yung NPA, simula sila sa 7,000, sabi lang iilan na lang wala na daw 1,000 na NPA. Wala na 1,000 NPA. Ang sundalo at pulis, mayroong 500,000. 500,000. Pero hindi nila natatalo ang 1,000. Yun ang estratehiya natin mga kaibigan. Yan yung mga estratehiya natin. Na yung 1,000 hindi kaya ng armed forces. Naiskuran pang armed forces. And that concept, yun yung i-apply natin sa China. Ano yung konsepto ng NPA? And we will adapt the concept of NPA. Paano yun? Hindi naman ako nag-ibang. Alam na natin yan kasi nga, hindi lang sa experience, kung hindi yung mga nagbibigay info sa akin ng mga NPA na nagsusurrender. Biro mo, 1,000 lang, hindi namin malupig. 1,000 NPA. Hindi kayang lupigin ng armed forces. Real talk tayo. Bakit? Bakit hindi kaya? Dahil 1,000 nga lang ang armado, pero ang kanilang supporters, milyon naman. O, di mas marami pa sa sundal. Di ba? So, ganun yan. Ganun ang gagawin natin pag inatake tayo ng China. NPA concept or unconventional concept ang gagamitin natin dyan. Kaya ang Filipino Guerrilla Forces ay naka-ready kung aatakihin ang ating bansang Pilipinas. I am the co-founder. Wala na, umatas na Captain Dado Hindi ko na alam kung ano ang objective ng Captain Dado. So, tayo ang magtutuloy ng Filipino Guerrilla Forces. Buhay na buhay ang Filipino Guerrilla Forces. Okay. Balik tayo sa baha. Yung ginagawa ni Manager Manager Torre
dagdagan mo pa ng Pakitang Gilas, General Torre. Dahil diyan ka naman magaling eh. Magaling mag-sip-sip. Pero pagkakaisa nga panawagan natin, ano. So, suportahan natin ng MDA at saka DPWS na punahin kaagad, sitahin. Tayo mga social media, kayo mga mystery media. Akala ko kaya mayroong mystery media at saka social media, bantayan ang ating bansang Pilipinas. Hindi, lumitaw pala ang tawag nito, ang social media, ang mga vloggers, lumitaw pala para gamitin ng mga politician. Yun pala ang objective nun, para gamitin ng politician. Kaya nangyayari, kanya-kanyang bayaran sa mga vloggers. Ha? Kaya, vloggers, huwag naman kayo makuha sa mga bayad-bayad. Hindi ganun. Kaya tayo lumitaw bilang isang vloggers para makatulong sa bayan. Hindi, ginawa naman ninyong anong tawag, sindikato ba o hanap buhay? Kaya maraming vloggers tayo na mga sindikato. Mabuti pa yung mga vloggers na magbigay ng content, nagpapatawa. Okay yun, wala sila sinasaktan. No? Magpatawa, buwis buhay, sabi nga ni Miss ko, mayroon isang vloggers na hindi nga maduruing mukha, pero buwis buhay, talagang umaabot siya ng milyon. Binubuwis buhay niya kung anong ginagawa niya, tumbling. Alanganin ang buhay niya, okay lang. So sana ang panawagan ko ngayon, itong vlog ko na ito is neutral, ano, para sa kaayusan ng ating bansa. Jana Flores, i-delete mo kagad yung mga trolls na walang katuturan. Okay lang yung trolls, okay lang yung trolls kung para sa bayan, para kaayusan ng bayan natin. Pero kung mga trolls sa personalan, ay burahin nyo kaagad. Burahin nyo kaagad kasi nga wala may tulong kundi